Kamusta, mga kaibigan? Napansin niyo ba na bawat bagyo na dumarating sa Pilipinas ay may pangalan? Pero alam niyo ba kung bakit kailangan silang pangalanan? Halina't alamin natin ang mga fun facts tungkol sa pagpapangalan ng mga bagyo sa Pilipinas. Ang pangunahing dahilan kung bakit pinapangalanan ng mga bagyo ay para madali natin silang makilala. Sa isang taon, maaring mahigit sa 20 bagyo ang pumasok sa Philippine Area of Responsibility, kaya mas madali para sa mga tao, lalo na sa mga autoridad at media, na bantayan at bigyan ng babala ang publiko kung may pangalan ang bawat bagyo. Ang tradisyon ng pagpapangalan sa mga bagyo ay nagsimula noong 1963 nang itatag ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA ang sistema ng pagbibigay ng lokal na pangalan sa mga bagyo. Bago ito, ang mga bagyo ay pinapangalanan gamit ang numero o coordinates na minsan ay mahirap tandaan. Bawat taon, ang PAGASA ay may nakahandang listahan ng mga pangalan ng bagyo. Ang mga pangalan ay nakaayos sa alpabeto at sinusundan ng pangalan ng tao, madalas mga karaniwang pangalan sa Pilipinas. Kapag naubos na ang pangalan sa listahan, nagsisimula na silang gumamit ng auxiliary list. Kapag sobrang mapaminsala ang isang bagyo, tulad ng Yolanda, nireretiro ang pangalan nito at hindi na ulit gagamitin. Kaya sa susunod na marinig mo ang pangalan ng isang paparating na bagyo, tandaan na ang pagbibigay ng pangalan ay isang paraan para tayo ay maging handa at alerto. Sa ganitong paraan, mas madali nating matutugunan ang mga banta ng kalamidad. Stay safe, mga kaibigan. Pagpapangalan ng bagyo, isang mahalagang bahagi ng ating disaster preparedness.